What's up guys, welcome back to my channel. So today I have a very special announcement to make. I am celebrating my So I'd like to thank you guys for all your support, and I would like to thank all of my subscribers for making this happen. And I'm really excited to reach these 1,000 subscribers. I'm hoping for more to come. I'm really happy and I really appreciate you guys for appreciating all my videos. And please keep supporting all of my videos, and I will try to make all my videos better for you guys. So today, to celebrate my 1K subscribers, I will be doing another session of mukbang. So let's begin. So guys, let's eat. Para sa celebration ng ating 1,000 subscribers, naganda ako ng chopstick. So this time, gagamitin ko ang chopsticks para lang sa inyo guys. Okay? Alam niyo naman na hate kong gumagamit ng chopsticks. Pero para sa inyo, gagawin ko ang makakaya ko. Okay, so meron tayo ditong guduru na pork and vegetable dumplings. Na meron tayong fried version. And meron din tayo ditong soup version. Okay? So meron din tayo ditong watermelon na ubo ng tamis. And also, banana bread na courtesy ng aking sister-in-law. Tapos meron din itong malaking mga capsicum or bell pepper. Let's begin. Siguro before natin simulan, mag-prepare na muna siguro tayo ng Korean soy sauce here. Na malapit na maubos kasi favorite siya ng nanay namin lutuin. Yan. Yamasa. Na haluan ko ng kalamansi. It's actually very rare na makakita ng kalamansi dito sa New Zealand, pero ang nanay namin ay may tanim ng sariling kalamansi sa likod ng bahay namin. It's timing na meron siyang bunga. Ang bango-bango nung kalamansi. So ilagay natin siya siguro lahat para mas masaya. Yan. Oh my god. Ang sarap niya. Tingnan nyo guys, so sobrang sarap. Tikman naman natin itong fried one. Tapos isaw-saw natin siya dito sa may Korean soy sauce natin na merong kalamansi. Sarap. Yum. Sabi. Sobra. Ang sarap kasi nung sauce niya, kaya ganun. Sauce na talaga. Ang sarap ng soy sauce. Grabe. Kahit naman itong soup, sobrang sarap. Yum. Tsaka nga pala, gusto kong i-shoutout nga pala si CJ Manzo. Remind niyo kanina na shoutout siya kasi alam niya na sincelebrate ko yung 1K subscribers ko.
Mm. Mm. Medyo matagal na rin yung huli yung kumain ng mga dumplings na ganito. At talagang sobrang sarap pala talaga na. Ito yung masarap gawin kapag nagmumukbang tayo. Yung kainin mo yung mga pagkain na matagal mo nang hindi nakakain. Tapos alam mo yung pagkakain mo siya, yung biglaan, yung talagang naramdaman mo yung satisfaction. Saka ang sarap ng soy sauce na to. Kaya hindi na ako tataka kung bakit empty na to. Kasi palagi siyang ginagamit ng nanay namin sa pagluluto niya. Nilagyan din siya ni mama ng spring onions. Kaya parang mas lalo siyang masarap. Sarap din tong mushroom na to. Grabe. Heaven, grabe. Masarap. Mas masarap pa yung lutong bahay kaysa sa mga pagkain sa restaurant. Alam mo yun. Tsaka para mas makakatipid ka yata kapag talagang niluluto mo yung mga pagkain. Parang tipong bibili mo na lang siya sa supermarket. Tapos ikaw na yung bahalang gumawa, yung maglagay ng mga sarili mong sangkap. Tapos mas mura siya kasi mas marami pa yung makakain. Pero parang at this point, parang ako lang yung kakain nito. Grabe. Sobrang sarap. Guys, ito na yung huling fried dumpling na ito. Sabi, hindi ako makapaniwala na ito na yun. Aba, ang sarap. Sabi. Sobra. Okay. Ito yung isa sa mga disadvantage nung nagmumukbang ako lang isa. Alam mo yung pag isa ka lang nagmumukbang, parang sa tingin ng lahat, parang napakatakaw mo. Lalo pag nakikita nyo lahat na nauubos ko yung mga pagkain sa harapan ko. Yung mga ganun. Tapos, sumasandok ka pa. Tapos gusto mo pang ulit, sumandok. Kasi hindi mo namamalayan, nauubos na pala yung laman ng pinagsasandukan mo. Yung mga ganun. Pero kasi, masarap talaga kasi siya eh. So, ba't mapipigil yung sarili mo? Alam mo yun. Tsaka kaya ka nga nagmukbang, kaya ka nga nag-video ng mukbang kasi gusto mo siyang kainin. Diba? Ba't di mo kainin? Para ako nangingisla ng dumpling dito sa malaking sa malaking fish pond. Yan. So kunin natin lahat ng mga laman para naman hindi nyo isipin na inaaksayan natin yung mga sangkap na ginamit, di ba? Kasi syempre yung mga sangkap na yan, binayaran din natin yan, di ba? Syempre dapat huwag mong aksayain. Dapat kahit yung sabaw, iniinom mo. Ganito yung tamang pag-inom ng sabaw.
Nag-iisa na lang siya. Yan. So ngayon naman, kain tayo ng watermelon muna. So ang pula ng watermelon, yun nga. Diba? Sobrang tamis niya, grabe. So, ito naman yung banana cake na ginawa ng sister-in-law ko. Sobrang big fan ako nito kasi sobrang sarap niyang gumawa ng banana cake. So there you have it, guys. I just finished doing my mukbang. So I hope that you guys like this video. If you do like this video, don't forget to hit that like button down below. Don't forget to hit that subscribe button. And I hope that I will see you on my next video. Bye!